Ano nga ba ang ginhawa? Para sa ilan, ito'y nakikita sa marangyang bahay o sa kasaganaan ng kayamanan. Ngunit para sa mga taong ang buhay ay hinubog ng lupa, pawis at panalangin, ang ginhawa ay isang bagay na higit na payak. Sa taas ng kabundukan, kung saan ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay kasabay ng huni ng ibon, doon naninirahan si Leonardo, 75 taong gulang. Wari itinago siya ng panahon sa gitna ng lunsyang gubat at malalawak na taniman, subalit hindi nawaglit ang kanyang pananampalataya. Tuwing linggo, siya'y bumababa sa bayan, tinatahak ang liko-likong landas. Hindi siya hinahadlagan ng edad, ni ng pagod. Ang kanyang lakas ay tila sagana pa rin. Wari regalo ng may kapal sa isang pusong marunong magpasalamat. Mapalad kami na sa kanyang piling, aming narinig ang tinig ng isang buhay na isinulat ang mundo, isinaysay ng pananampalataya at iningatan ng panahon. Para po sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng ginhawa? Yung ginawa, maraming nang ginawa sa buhay, ginawa sa katayuan ng mga paligid, ginawa na wala kang masakit. Maraming ibig sabihin yung ginawa. Sa katauhan ni Lola Mary, 70 taon na ring nakipagtagpo ang panahon at karanasan. Para sa kanya, ang ginhawa ay hindi hinahanap sa malalayong lugar, kundi natatagpuan sa simpleng katahimikan ng bawat araw. Wala kang problema sa buhay, magaan lahat ng mga gawain mo. 3 pang matatanda ang aming nilapitan. Sa kanilang mga mata, mababakas ang mga taong itinawid ng sipag at pananampalataya. Sa kanilang mga tinig, naroon ang mga kwento ng ginhawa at pagtanggap sa kamatayan. Mga kwentong nakaugat sa lupa, sa pamilya at sa Diyos. Ano po yung ibig sabihin ng ginhawa? Ginhawa, lipas mo. Lipas mo. Ang ginhawa ata, yun yung naano natin, yung tawag doon, yung parang kapayapaan, peace of mind. Masarap sa buhay, di ba? Nakakain mo yung gusto mo, nagagawa mo yung gusto mo. Yung ginhawa, maganda. Maganda sa pabuhayan. Magagaling sa mabuti. Paano po ninyo malalaman kung ang isang tao ay may ginhawa o walang ginhawa? Malakas, walang problema sa buhay, sa lahat, lalo na sa material bagay. Yan, yung pamilya mo. May ginhawa, yung wala siyang iniisip. Yung walang ginhawa, na-stress. Yung halakat mo kaya pinagpapag By ginhawa, yun na nga, yung kung nasusunod mo na ibibigay mo sa katawan mo yung gusto mo. Una, ang alam ko, yung mabait ka, mapagmahal sa kapwa, at masipag ka. Ano-ano po yung mga bagay o gawain na nakakapagpalakas po ng ginhawa ng isang tao? Siyempre, kapag may pera yung tao, wala siyang naiisip na Dapat, unang-una dyan, kung nasa Panginoon ka. Ang Panginoon, sinabi sa Bible, aliganap, kung napapagod ka, pumunta ka sa akin. Matutikman mo ang kaginawahan. Ang maraming masalis. Akala mo rin ka na. Pamilya akong Nagpapalakas ng ginhawa, kagaya siguro no, magdasal, di ba? Kung gusto mong guminhawa, lumapit ka kay Lord. Ay, gawang di. Mahal ka sa kapwa. Mabait ka, kanya nang malabas. Sa pambigay. Ano po ninyo pinapanatili ang balanse ng katawan, isipan at kaluluwa upang manatiling may ginhawa? Pagkakapwa-tao, pagka yung kalusugan, huwag mo mabusuin. Kung nasa Panginoon ka, yun, ang Panginoon, maging sandata mo yan. Kahit tuksuin ka,
hindi ka hihina. Dahil yung sandata mo, ang Panginoon. Hindi ka nagkakasakit. Malapit ka sa Diyos. Yun. Pag malapit ka sa Diyos, hindi na niya mababayaan. Kaya ka masaya siya naman. Yun na nga, yung paghingi mo ng tulong kay Lord, yung pagka may problema ka, sa kanya mo sasabihin, hindi mo sasabihin sa ibang tao. Mabait ka para sa atin. Kantay-kantay ang tingin mo sa mga tao. Ang kamatayan, isa itong lihim na hindi natin kayang ipaliwanag. Para sa marami, ito'y kinatatakutan, isang dilim na hindi natin nakikita ang dulo. Ngunit para sa ilan, ito'y kapahingaan, ang pinakahuling pagtulog matapos ang mahabang paglalakbay. Sapagkat kung ang buhay ay hiram, ang kamatayan ang marahang pagbabalik ng ating hininga sa may kapal. Ano po ang paniniwala ninyo tungkol sa nangyayari sa kaluluwa ng tao pagkatapos ng kamatayan? Alam mo, ang tao, pag namatay, wala na yan. Nabuhay siya na malinis. Yun. Sa Bible, ang tao dapat 70 lang. Kaya mapalad na yun, lumalampas na 70. Kaya mapalad na ako, 75 na ako. May bonus na ako. Kung namatay ka na, hindi naman ibig sabihin wala na. Kasi may kaluluwa pa tayo. Ganyan hindi na yung 40 days mo, yun, hindi ka aakyat sa langit, sabi. Siguro naman po ang yatang nalungi, kaya nakadalan nga kasi. Yato si Jana, kaya kung mayat ka, mayat ka pepalwag kaya pikinyaro, yun ako marok yung kanyang nakuto. Talagang bala na kaya si Jana kaya. Hindi ba sabi nila pag namasay ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Pupunta ka sa impyerno, pupunta ka sa langit. Kung nakasulat sa Biblia, gano'n. Ang espiritu natin nandyan pa, kasama natin dito sa mundo ito. Ano po ang maipapayo nyo sa kabataan tungkol sa paggalang sa mga yumao at sa pagpapahalaga sa buhay? Kung ipag-pray nyo na siya, na sana nasa Panginoon siya. Pero kung ang patay, kung nasa impyerno siya, nasa ligaya, hindi mo na makuha doon, hindi mo na madikta. Wala na. Naatulan na. Kaya sana, hanggat buhay, ang tao gumagawa ng maganda. Kaya ang Panginoon nang isipin. Hindi man lang pinapag. Kaya ako, mga anak, habang may panahon kayo, may nag-aaral kayo. Pagbutihin niyo yung pag-aaral. Sa kayamanan niya. Hindi ko naman nagbabawal. Ang Panginoon, pwede kang gawin ng banal, pwede. Pero hindi niya ginawa. Binigyan kang free will. Kaya po, dahil ko paraw ang milyonaryo. Milyonaryo ka, may sakit ka. Alam gusto nyo, milyonaryo may sakit o milyonaryo walang sakit. Kaya po, yun ang aking masasabi sa inyo na kayo sa panahon nyo, bata pa kayo. Marami pa kayong yun. Ang akin, ang masasabi ko lang sa inyo na dapat lalo na pag-aaral nyo, pagbutihin nyo. Malayo ang inyong mararating. Unang-una, sumunod kayo sa magulang ninyo. Ang sumusunod sa magulang, mahalin. Sasagana ang buhay. Sa kanilang mga mata, nasilayan natin ang katotohanan ng buhay na ang ginhawa ay hindi palaging marangya, kundi ang payak na kasiyahan ng pagtawid sa bawat araw. At ang kamatayan na para sa marami isang katapusan, sa kanila'y isang paglalakbay tungo sa piling ng may kapal. Sa huli, iisang tiyak na lahat tayo'y daraan sa parehong landas. Ngunit habang hawak pa natin ang ating hininga, maaari nating piliin ang mabuhay ng may pananampalataya, may pag-asa at may ginhawa sa kabila ng lahat.